Hello guys, good morning. Good morning sa ating lahat. Isang nakakalokang morning to everyone. Ayan, medyo congested pa yung nose ko, guys. Maski nung sa nakaraang or previous video ko ay congested pa talaga. Pero okay na yung katawan ko, wala ng muscle ache, wala ng fever, wala ng lahat, wala ng everything. So, paalis na yung aking flu. Hopefully, maging okay na siya for the rest of the week. Diba? Kasi Friday na ngayon, mag-weekend na bukas. Ayan. Merong actually, hindi ko sana ito itatopic na kasi parang nagawa ko na ito noon sa mga previous vlog ko or previous video ko kung worth it ba talaga mag-Amerika. But since parang lumalala yung retrogression, hindi naman sa sobrang lumalala, parang okay pa naman siya at merong mga tao or dumadami yung mga coners natin sa iba't ibang mga bansa or sa maski sa Pilipinas man yan, na nawawalan ng pag-asa or parang natatakot kung matutupad pa ba talaga yung kanilang American dream. Or merong mga iba na gustong pumunta ng Amerika pero takot nang simulan or maski mag-NCLEX man lang. Takot nang simulan ang kanilang American dream kasi nga matatagalan. Kasi nga ang iniisip ng mga papasok pa lang or nag-take pa lang ng nursing or mag-NCLEX pa lang is that ito ngang mga nag-NCLEX noong 2021 or pumasa ng 2022, hindi pa nakaalis. What more tayo? Ngayon pa lang tayo magsisimula para ituloy ang ating American dream. O diba? Para, para makarating ng Amerika. So, marami ang nawawalan ng pag-asa. Ayan. So, kung worth it ba talaga? Ang masasabi ko lang bago natin simulan itong video na to or bago ko sabihin yung mga rason, yes, it is very, very worth it, mga beshi. As in, worth it. 100%. Diba? Itataya ko lahat ng char. Mayaman. Ayan. Worth it. Super, super duper worth it. Ako mga inda, ako mga beshi, mga konars, mga shalak, for the first 6 months or for the first year, hanggang bago ako mag-second year dito, parati kong sinasabi sa mga vlog ko, after 5 years, after kong maging isang citizen, aalis at aalis ako para pumunta ng Saudi, Dubai, or whatever. Or baka umuwi na lang ng Pilipinas after 5 years. After ko makuha yung citizenship ko. Pero ngayon, na magdadalawang taon na ako mahigit, I feel so welcome dito. I feel na gusto ko nang tumira dito for good. I feel na gusto ko pa rin bumisita once in a while sa Pilipinas. Gusto kong mapapunta yung mother ko dito at makita niya naman yung Amerika kung gugustuhin niya. Pero nakikita ko talaga yung sarili ko dito for the next couple of years, for the next decade dito sa Amerika. Kasi nga worth it na worth it talagang tumira dito sa Amerika. So dati nga, 'di ba, yun lang yung bala ko. Pero ngayon, I find myself working here, living here for the next couple of years sa mga kadahilanang ito. Sasabihin ko sa inyo kung bakit, 'di ba? Kung bakit nag-iba. Number 1, unahin muna natin kung bakit tayo nag-a-abroad or pumunta ng Amerika, UK, Saudi man yan, or kung saan man. Money or salary.
Guys, hindi ko na-experience mag-work sa UK. Pero na-experience kong mag-abroad sa Saudi Arabia for 5 years and 6 months, mga ganyan. Hindi ako mabot ng 6 years. So, 5 years and 6 months at ako doon. Or, mga ganon. Or 4 months, 5 months, whatever. Pagdating sa sahod, lamang na lamang dito. Kahit, alam nyo sa Saudi Arabia, 48 hours kami, pagod ng sobra. As in nga akong umuwi ng bahay. From 7 a.m., 7 a.m. yung pasok namin until 7 p.m. in the afternoon. Okay? Nakakauwi kami ng bahay ng natatapos ako around 8:30 or mga ganyan. Pinakamaaga na yun kasi nasa ED ako nagtatrabaho. Yung ibang nasa ward, 9 o'clock, 10 o'clock nakakauwi kung minsan. Pinakamaswerte ka talaga kung makakauwi ka ng 7:30. At 100% sure, mga beshi, yung in-extend mo from 7:30 until 9 or 8:30, pak! Hindi bayad. Hindi yun bayad. Kung ano yung 1 month salary mo, yun na rin yun. As in, hindi yun bayad unless mag-OT ka ng another day. 1 day. Mga ganyan. Yung oras na i-extend mo, hindi yun binabayaran. Dito, binabayaran ka. Okay? Pagdating naman sa papasok kinabukasan, gosh, 5:30, 4:30, gising na ako para mag-abang ng bus. 7 o'clock pa, 6:30 na sa Dito, may sarili kang sasakyan, you can wake up anytime, yung mga 1 hour before, as in, napakaganda. Meron kang sariling kotse, and na-achieve mo yung ganong status without compromising your salary. Kasi after all of those expenses, masasabi ko na financially comfortable ako dito. After all of those expenses, car, food, everything, meron pa rin akong naitatabi. More than enough. Okay? Yung savings ko dito, yung perang after ng bills ko na lahat, pagkain, car, everything, is more than ng salary ko na wala pa yung saving, na wala pa yung mga pagkain, ganyan, sa Saudi Arabia. As in, wala pa. So, I'm very, very much thankful kasi mas mataas pa yung savings ko dito after na ng bills ko compare sa salary ko or sahod ko sa Saudi Arabia na hindi ko pa naibabawas yung pagkain ko, yung as in. So, I'm very, very much thankful kasi salary-wise, sahod-wise, America is the best. The best talaga, mga hindi ko ini-exaggerate. Pero, I am so thankful, I am so grateful. Okay. Pangalawa, working hours and work-life balance. Beshi, sa Pinas, panalong-panalo. Ito nga yung sinasabi ko 36 hours per week ang wina-work ko dito, mga beshi. 36 hours means 3 times a week. In 1 paycheck, 2 linggo, di ba? So, 6 days lang. 8 days ang pinapasok ko. Merong time na pinagdidikit ko itong mga to or pinag-aano ko siya before and after. In between, meron akong 8 days long off. At nagagamit ko yung 8 days long off na yon in between. For example, explain ko ng maayos sa inyo So, 3 days straight. 3 days straight, 8 days long off, 3 days straight. So, isang paycheck ito. O, diba? 3 days straight, kayang-kaya ko ito, mga beshi. Chicken lang. Kasi sa Saudi nga, diba? Tag to 12 hours tayo, 48
48 hours per week. Kung minsan nagti 3 days straight tayo. Kung minsan nga 4 days pa. So ako kayang-kaya ko to. So saan ako pumunta ng 8 days off, straight off in between? Hindi ito bakasyon ha, PTO or annual leave. 8 days off, pumupunta ako ng ibang state. In which I am very much thankful kasi nung napunta ako ng Amerika, nakapunta na ako ng Las Vegas, nakapunta na ako ng New York, nakapunta na ako ng... Oh my God, I am getting emotional maski may anak ko. Punta na ako ng Chicago, nakapunta ako ng Florida, Miami, Pensacola. Nakapag-travel ako abroad. Konti pa lang yung natatravel ako Bangkok. Gosh, as in, hindi ko ini-expect na mapupuntahan ko yung mga ganong lugar. Diba? Kung hindi ako nag-Amerika, kung wala akong, kung hindi ako nagdesisyon noong 2021 or 2022 after kong pumasa ng NCLEX. So, I am so thankful, I am so grateful to this country. Of course, I am so grateful as well sa pinanggilingan kong bansa, which is Saudi Arabia. Kung hindi ako napunta doon for like 5 years and then nakapag-ipon para may panggastos ako, para masimulan ko yung American dream ko. But I am so much grateful. As in, gusto kong ibahagi sa inyo ito kasi worth it talaga na mapunta kayo dito sa Amerika. Worth it yung sakripisyo ninyo na mag-aantay kayo for so many years para makapunta dito sa Amerika. As in, super duper worth it, mga besh. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko kung hindi ko tinatagan yung sarili ko na pumunta ng Amerika. 'Di ba? Kung hindi ko I'm sorry. Hindi ko talaga ma-imagine ang sarili ko kung hindi ako nag-Amerika. My God, thank you so much. Thank you, Lord, talaga. As in 100 times. Thank you so much sa blessing. 'Di ba? So, it is really worth it. Maswerte lang siguro ako kasi konti lang yung inantay ko. 'Di ba? Na-file kasi yung priority date ko ng 2022 ng April, tapos October pa lang may visa na ako. As in, tuloy-tuloy kasi current. Pero, marami din naman akong challenges or marami din yung inantay ko. Kasi 2018 pa lang gusto ko nang mag-take ng NCLEX, ganyan-ganyan. Pero, nagkaroon ng pandemic, ang daming naging sagabal. So, nakapag-take ako ng NCLEX October na of 2021. So, imagine yung span 2018 to 2021. Ang dami kong inantay na panahon para mag-take ng NCLEX. Kaso maraming sagabal. Yun yung mga naging challenging phase ko, mga inday. Wala akong naging challenge pagdating sa pag-aantay ng PD ko. Pero yun lang talaga. Pero worth it ba talaga yung pag-aantay ko? Very worth it. Diba? As in, super duper worth it. Okay. Work-life balance, working hours, very much check, mga beshi. Green card. Pagdating naman sa green card and citizenship, guys, as in, I am a green card holder now for 2 years and 2 years na and siguro mga 2 months ganyan. Hopefully after 5 years citizen na tayo. Let's pray for that. 'Di ba? So green card, ang daming nangangarap mapunta lang ha dito sa Amerika. What more pa kaya yung green card na hawak ng mga nurses or mga corners natin na papunta dito? Kung ikaw, EB3 immigrant visa, my God, huwag kang mapanghihinaan ng loob kasi pagdating mo dito, green card ka, napakalaking bagay yun. Para sa akin na, kung itatanong nyo sa akin, napakalaking bagay as in so much, very much.
Palakpakan mo yung sarili mo na pumasa ng NCLEX, nagka-IELTS, pumasa ng IELTS, pumasa ng NCLEX, na ngayon ay ongoing na yung petition para maging isang green card holder dito sa Amerika. Be proud of yourself because soon to be, ikaw ay magiging green card holder din and eventually after 5 years, maging American citizen. Worth it ba? Very, very much worth it. Guys, paulit-ulit kong sasabihin, worth it talaga. And sana, pakinggan mo itong video na to, tapusin mo itong video na to, kasi sana ma-inspire ka ng video na to. Thank you so much. Diba? At hanggang dito ay patuloy, nandito ka pa rin sa video na to. Diba? So, nung nag-travel ako, pumunta ako ng Saudi Arabia, alam nyo, halos lahat ng mga ibang bansa na napuntahan ko, dahil green card holder ako, ay visa on arrival, o kaya pwede ka nang kumuha ng, like for example, di pa ako nakakapunta ng Japan, hopefully matry ko this year, pwede kang kumuha ng electronic visa online dahil lang sa meron kang green card. Nung pumunta ako ng Saudi Arabia, visa on arrival ako, in which pagkakita nila, hindi naman sa binabrag ko yung sarili ko sa inyo ha, pero nung nalaman nila na green card holder ako, iba yung naging pagtrato nila sa akin compare sa, wala akong green card. O diba? A little bit of respect. What more pa kaya? No? Kung lumalabas ako ng bansa holding an American passport. So, oh my God! Diba, hindi ko sa minamaliit yung passport natin, pero once na nakamtan mo yung American dream, naging green card holder ka, and eventually naging US passport holder ka, naku, ibang-iba sa feeling for sure. So, sa mga corners natin na merong pagsubok na pinagdadaanan ngayon, mentally and emotionally, sa pag-aantay ng kanilang PD, sa mga corners natin na as in nagdadalawang isip pa rin kung ipagpapatuloy pa rin yung kanilang pangarap na pumunta dito ng Amerika. Kung worth it ba talagang mag-Amerika, hindi ko kayo sinusugarcoat mga beshi. Nilalabas ko lahat ng mga challenges, maganda man yan, mapait man yan, or hindi man yan maganda, nilalabas ko dito para i-show sa inyo kung ano ba talaga yung realidad ng pag-a-Amerika. O diba? Para makita ninyo talaga mga beshi kung gaano kasarap mag-Amerika or kung ano yung mga expected challenges na ma-encounter ninyo pagdating nyo dito sa Amerika, diba? So ayan, sana ay nakatulong itong video na to sa mga kunars natin na undecided pa rin. 'Di ba? O siya, sige na, masyado nang humahaba itong video na to. Pinost ko ito para makapagbigay inspirasyon sa mga nawawalan ng pag-asa ngayon. 'Di ba? Kasi nga Trump daw nakakatakot, Trump's administration, 'di ba? Beshi, kung hindi mo sisimulan ngayon, kailan mo pa sisimulan? Kung current na, simulan mo na ngayon, mag-take ka na ng NCLEX, mag-aral ka na. Sa mga corners nating nawawalan ng pag-asa, please lang, ipagpatuloy yan. Kung mahina ka at hindi mo na kaya, abay, hindi ka pwede dito sa Amerika. Ito ay para sa mga corners nating, hindi naman sa smart, pero madiskarte, malakas yung loob. Kasi kailangan mo talaga ng lakas ng loob pagdating dito sa Amerika. Yun lang po. Thank you so much sa pakikinig. Bye-bye! See you on my next vlog. Shalak!